nag-endorso na rin daw po ang Department of Agriculture sa National Price Coordinating Council ng proposal na 50 pesos price cap for imported rice. Sir, will this be implemented kahit wala pa po sa 70 pesos per kilo yung presyohan ng ibang mga bigas? How soon po yung implementation nito kung sakali man? Yes, nag-meeting ang nag-call ang chairman natin ng NPCC, yung DTI, si Sec Roque, and actually she invited me to attend. So nandun din ako last week, ano. And in principle, the body has approved yung aming recommendation of a price cap of 50 pesos per kilo sa imported rice, ano. And this, nag-a-ad referendum kami, pipirmahan, hopefully by today, mapirmahan na yung final draft of the resolution, and that is submitted to the Office of the President. And ang presidente na natin ang will make the final decision on that. Assuming everything smooth naman, earliest siguro mga April 15 or April 16 ho yun. Okay, so this is soon na pala. Will this be nationwide, Secretary? Ito pong implementation na ito? Yes, for imported rice only, no, na 50 pesos ang price cap for nationwide, yes. May exemption po ba sa implementation nito? Halimbawa for premium rice, hindi po ba kasama yon? This is, well, yung premium rice katulad nung Japonica, yung mga Japanese rice nga, yung mga hindi kasama. Yung mga malagkit rice, hindi kasama yun. Oo. Sir, sabi niyo po na sa discretion pa rin to ng Pangulong Marcos kung pipirmahan niya pa ito. May possibility po ba na hindi pumayag ang Pangulo dito sa price cap na recommended ng DA or mukhang doon din talaga ang punta? Well, in our meeting 2 weeks ago and last week, mukhang okay naman. We're just going through the rounds, no, para legal lahat at maayos at napag-aralan humabuti. But tingin ko doon naman papunta. Hindi naman maapektuhan yung local rice natin. It's just imported. Oo. Sir, meron na po ba tayong ugnayan sa ating mga importers? Payag naman po ba sila dito sa price cap na ito? Yes. Last week din, napag-usapan namin yan after the NPCC meeting. And in general, halos, hindi naman lahat, no, but maybe 95% is tinatanggap yon. May issue lang ibang importers, let's say sa mga lugar daw like Palawan, di ba, kunyari. Malayo, mas mahal ang crudo, baka daw hindi nila kayanin. Ang sabi naman namin, Palawan naman, mukhang hindi naman kailangan ng imported rice dahil rice surplus sila eh. So parang that's also one way to block the imported rice from coming into Palawan. Hindi naman na kailangan ng imported rice. Oo. Sir, that's good news kung 95% po ng importers natin pumayag dito sa 50 pesos na price cap. Pero talaga po bang kakayanin? Patuloy po yung pagtaas ng presyo ng crudo. Nag-i-import din po sila. Tumataas din yung cost nila. So, di ba malulugi sila noon kung sakali man? So we have taken into consideration yung cost, no. Actually, ngayon ang freight rate is 40 pa lang, $42 per ton to the Philippines. Linagay na namin doon 50 eh. Linagay din namin yung exchange rate at 60. Then we assumed yung several scenarios na mataas din mas mataas din yung imported rice sa origin eh. So far pasok naman, but of course in case na sa nangyayari ngayon, hindi natin alam talaga kung saan papunta. Kung tumaas naman, then mag-a-adjust din naman kami. Yun naman ang pangako ko sa kanila na we'll keep all the margins reasonable, no? Na walang jackpot, walang lugi. Oo, yung saktong kita lang. Eksakto lang. Kung tumaas man ang gastos, we will meet immediately with them and PCC, if we need to increase, we increase another peso or two. Ganun lang naman. Pero right now, ang magandang balita, ito po will be implemented most probably April 16. So malaking tulong po yon sa mga consumers natin kung magkakaroon man ng price cap. Kasi nakuha nyo na yung sa 95% ng importers natin. Wala pong pagbabago dun sa ngayon kahit patuloy yung gulo sa Middle East. Walang pagbabago as of the moment. Ang nag-increase lang actually sa world market ng bigas is the freight lang eh. The presyo sa presyo sa tinatawag na FOB cost nila halos pantay. Papasok din sila sa harvest season ngayon eh. So the chances na hindi umangat ang bigas sa mundo ay mataas for this time.
Oo. Yung possible po na hoarding, kasi baka mamaya paglabas natin ng price cap, itago muna nila yung mga bigas po nila hanggang sa muling matanggal yung price cap sa 50 pesos. Wala naman po kayang ganong mangyari. There's always a chance that that will happen, no? Kasi hindi naman natin, there's always unscrupulous business people eh. But nakatutok ko kami dyan. We are now monitoring all arrivals. Pati mga ports hall, inimitahan namin kung saan ports papasok yan. Tsaka saan warehouse nakalagay. And they're required to give, if not daily inventory ng goods nila that we can inspect anytime. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.